Ilang taon na lang at marami sa members ng Gilas Pilipinas ay kailangan ng mag-retire dahil sa kanilang edad. Though marami sa players ng Pilipinas ay umaabot pa ng 40 years old bago mag-retire, maraming players naman ang hindi na tumutuloy sa paglalaro after nilang mag-40 years old. Tara silipin natin ang magiging bagong muka ng Gilas sa susunod na 2 o 3 taon. Pero bago yan, like and subscribe lang mga idol para sa latest basketball news and highlights. Kung dati puro puso lang ang sandata ng Gilas, ngayon iba na. May height, may skill, may swag at may future ang mga bagong henerasyon ng Gilas. Ngayong araw, pinagsama-sama ko ang mga batang players na sa tingin ko ay dapat lang nasa Gilas sa susunod na 2 o 3 taon. Inuna ko sa listahan ang mga batang big man ng Gilas, Kai Sotto, AJ Edu at QMB. Sa tingin ko naman, itong 3 players talaga ang pinaka-importanting frontcourt na nabuo ng Gilas. Bakit? Kasi sila ang magiging focus ng opensa at depensa ng Gilas, lalo na kung triangle system pa din ang iiral sa loob ng 2 o 3 taon, sila talaga ang magiging foundation ni Coach Tim sa mga international games. Pero syempre, consider pa din natin ang pagiging healthy nila sa susunod na 2 taon at yung magiging commitment naman ni QMB habang naglalaro siya sa B-League. Tapos kung future Gilas ang usapan, hindi pwedeng mawala ang 2 players like KQ and Carl Tamayo. Dati marami nagsasabi na undersized si KQ sa posisyon niya as forward nung nagsisimula pa lang siya sa Gilas, pero dahil sa determinasyon ng bata, he can play multiple positions na. Tapos napakaganda na ng career niya sa KBL, which makes him a future star sa ating national team. Same kay Carl na maganda na rin ang nilalaro sa KBL at isa rin sa inaasahan ng fans na magiging future ng Gilas sa Pilipinas. Sa backcourt naman, though they are undersized pagdating sa international stage, naniniwala pa rin ako na guys like RJ Abarrientos at SJ Belangel ang missing piece ng Gilas sa point guard positions. Para sa akin, kasi talent can beat height pa rin. Ayaw ko na din makipag-argumento pa sa ibang fans dahil napatunayan na naman ng Gilas na mas skilled ang mga guards ng Pinoy kesa sa mga big man. Sa wings naman, I always wanted to see Mike Phillips wearing Gilas jersey. Pero sa restriction niya as naturalized player, hindi na rin malabo na makonsider siya na local ng FIBA sa mga susunod na taon. Legit forward center ang posisyon ni Phillips plus yung hustle niya sa game makes him more a good candidate as Gilas future core. Add na rin natin si Lebron Lopez na isa din sa mga players na inaabangan ko simula pa dati dahil sa laki ng potential niya. Imagine a guy like Lopez na can play 3 and 4 positions, simple lang ang laro pero effective, lalo na sa mga highlight reels at mala Lebron na blocks. Para sa akin, Lebron is one of the underrated player ng bansa. Pero kung maisasama sa Gilas, sure ako na gagawa at gagawa siya ng pangalan. Maraming fans naman ang nagsasabi na Renz Abando is still one of the promising players na dapat ay nasa Gilas. Yes, I agree dahil kailangan ng future Gilas ang isang slasher na kayang mag-create ng shot, lalo na kung nache-checkmate ang triangle offense at no choice but to attack the basket. Isa si Renz sa mga inaabangan ng maraming fans na makabalik sa Gilas. Pagdating sa naturalized slot naman, depende kung sino available. Ange Kouame na may puso at height or si Benny Boatwright kung ma-approve na ang naturalization. Pero either way, pareho silang game changer kung sakaling magretiro na si JB sa loob ng 2 o 3 taon. Well, eto ang aking future Gilas score pero para sa iyo, idol, sino ang future ng Gilas Pilipinas?